Hello mga kabibig. Nako, ito na. Isko Moreno, kinasuhan na ang mga sangkot sa 14 billion na di umano'y kinurakot ng mga kontratista at di umano'y kasama din daw ang ilang mga politiko sa Manila. Totoo kaya mga kabibig na kinasuhan ni Yorme Isko Moreno sina Joel Chua at Benny Abante? Nako, grabe ang mga binulgar ni Isko Moreno na hindi lang milyon sa bilyones pala ang flood control ng mga kongresistang ito. And in fact, kung talagang bilyones ang mga flood controls nila, bakit binabaha pa rin ang Manila? Yan ang malaking tanong ni Isko Moreno, saan napunta itong mga flood control projects ng mga kongresistang ito na bilyon-bilyon ang halaga. Kaya mga kabibig, nagsimula na si Isko, nakasuhan ang mga kontratista. At posible kaya na itong mga kontratistang ito ay magsalita na kung meron ba talagang sangkot ang mga politiko o ang mga kongresista sa mga distrito ng Maynila. So heto kabibig, manood tayo sa pagbulgar ni Isko Moreno. Grabe. Nakakawindang, nakakabaliw ang pera na inilaan para lang sa flood control project sa Manila. Parang sabi natin ba, grabe yung paghihirap ng mga tao tapos ito malalaman natin. Ito kami makikinig tayo. Bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flood. Ipinasilip ni Yorme ang 14 billion peso flood control project sa Maynila. Ngunit giit niya, nananatiling problema ang baha sa kabila ng 14 billion pala flood control sa Manila. Bilyong pondo. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025. Amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Manila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Bumaha ng pondo sa Hala, shocking. So, sino-sino ba itong mga ito pa? doing business, going. So, first district si Ernesto M. Junicio Jr. Second district si Valeriano. Third district si Joel Chua. Fourth district si Giselle Mary Masida. Fifth district si Erwin Tieng. Sixth district si Benny Abante. Hala, itong mga taong ito? In and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Per district? District 1, 3.4 billion. Hala, grabe. District 2, 2 billion and 59 million. Oh. District 3, 4.2 billion. Oh, 4.2. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. So sa District 3, kay Joel Chua, 4.2 billion siya may pinakamataas na flood control projects. Alam ba kaya ito ni Chua, no? Na marami palang project diyan, flood control project diyan sa District 3? Tapos bakit binabaha pa rin ang Manila? Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation
for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun, kabibig. Yun pala kadami. 14. So ito ang mga komento ng ating mga netizen. Congrats, Chua! First honor ka pala. Ang laki, 4.2. Nako, ito ha. 1.25 million confidential funds ni BP Sara versus 14 billion with evidence only in the Philippines. Wala nang mahirap na Pilipino kung lahat tayo magiging kontraktor. Galing ni Yorme. Talagang sinampal si Chua. Tiba-tiba ka pala, Chua at Pastor. Hoy! Hindi pa natin alam kung talagang may kinalaman itong mga kongresista per district tungkol sa kanilang flood control projects. Pero sabi nila, hindi ba makakalusot yan kung walang pirma ng kongresista? So I'm sure alam ng kongresista kung magkano pumasok na flood control projects. Mahigit 200 flood control projects pala ito, kabibig, sa Maynila na naghahalaga ng 14 billion. 200 ha? 200 flood control projects within the 6 districts of Manila. 14 billion. Pero bakit binabaha pa rin ang Kamanilaan? 'Di ba? Sabi ni Gambong doon, 'di ba? Inosente itong mga kongresista, pero sila pala yung may mga tinatagong baho. Kumpara kay VP Sara Duterte na malinis ang pangalan sa COA. Ito kaya sila, malinis kaya ang pangalan nila sa mga kontratista? Yan na mga kabibig. Boom! Instant yaman ang mga kongresista. Kaya kayong mga botante, matuto na kayo, tandaan nyo, lahat ng politikong sangkot sa mga nakawan sa ating kabanang bayan, dahil hindi lang tayo, pati mga kaapu-apuhan natin ang magsasakripisyo. Yun ha, yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Kasi na-shock sila. Ito na pala ang nangyari. Grabe. 14 billion. Imagine, saan mo hahanapin yung 14 billion? In fact, madami na sana matutulungan kung talagang ginamit yan para sa flood control project. Dapat sana hindi nababaha ang Kamanilaan. Pero bakit bahang-baha pa rin? Ito patong-patong na kasong kriminal ang isinampa ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa City Prosecutor's Office laban sa Chelsea Construction and Supply, ang kontraktor na nasa likod ng paggiba sa Rasak Covered Court. Kabilang sa mga isinampa ay malicious mischief sa ilalim ng Article 38 ng Revised Penal Code, unlawful demolition and construction without necessary permit na paglabag sa National Building Code of the Philippines. And take note ha, hinabi ni Isko Moreno yung mga 200 flood control projects walang permit. So paano nila nagawa itong 200 flood control projects kung walang permit? Ano to, ghost projects? Nako. Dapat yun, may alamin mo kung ghost projects ba yan. Baka ghost projects yan kasi binabaha pa rin ang Maynila. Ito pa, kabilang sa mga naghain ng reklamo on behalf of the city government ay sina City General Services Officer Thelma Perez, Manila CDRRMO Director Arnel Eustacio Angeles, City Engineer Armando L. Andres at Juanito Cunanan. Nako, grabe mga kabibig. 14 billion pala ang nilimas ng flood control project diyan sa Kamaynilaan at walang permit. Yorme, hanapin mo nga yan, tingnan mo, ipa-survey mo kung kumusta na yung flood control projects na yan sa Maynila. Tingnan natin kung effective ba. Tingnan natin kung paano ginawa, gaano ka strong ang flood control project sa Manila. Kasi kung hinokus-pokus lang yan, ay natural mga kabibig. Natural na isang baha lang, giba na talaga yan. Di ba? Paano yung kabibig? Parang, ang sakit ba? Makikita mo ba itong mga pera na ito, bilyones ang pinag-uusapan, hindi milyones lang, kinamkam. Tapos, parang nakakahinayang lang. Tayo nagtatrabaho, kung yung iba nga 24/7,
Grabe yung trabaho, nag-overtime, bumabayad ng taxes, every sahod may kaltas ng taxes. Tapos makikita natin, malalaman natin na itong pera natin ay ginagamit for ghost projects, ng flood control projects. Ang sakit, no? Ang sakit isipin na parang nilinlang tayo. Kasi nga, tayo din eh. Sobrang tanga natin, bumoto lang. Bibigyan na ng 1,000, 2,000, okay na, iboto na. Kahit alam natin na mas malaki pa ang kikitain ng mga politikong ito. O, tingnan nyo. Doble, triple, o kung sobra-sobra pa ang nakurak ng mga politikong ito. So, sana maging aral na natin to, no? Itong nangyayari. Sana maging aral ito sa ating lahat. Nasa kung panahon ng eleksyon, dapat isip at puso at gagamitin natin, hindi pera. Sana maging aral na to. Ang daming pinakita sa atin ng Panginoon for this PBBM administration. Ang daming mga politiko na kurakot. Ang sarap magsalita, pero at the end of the day, hindi ka tutulungan. Wala lang, deadma lang sila sa iyo. So sana mga kabibig, kung totoo man ito, kakasuhan ni Isko Moreno, ano ba kaya ang mangyayaring investigasyon? Madadamay ba kaya itong 6 na district congressman? Nako, magsalita na kayo. Magkumpisal na kayo sa taong bayan. Kasi kung magpa-press con ba kayo, palagi yung sinasabi para sa taong bayan, pero meron pala kayong mga tinatagong kababalaghan na shocking kaayo. Grabe mga kabibig. So, ano pa ang iyong reaction hinggil dito? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ang ating mga kabibig dyan, mga OFW, I'm sure nangihinayang kayo, galit kayo, kung pwede sumigaw kayo kasi pera, malaking contribution ang mga OFW. Nagsakripisyo nga tayo, malayo sa pamilya, tapos malalaman natin na ang daming perang nawasak, winasak, at ginastos na walang magandang programa. Wala pang ang permit, sabi ni Isko. May mga ghost projects pa nga, sabi ni BBM. Diba? So yun ang kabibig ang ating latest clip. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Nakagigil. Ay, grabe.